morning po sa bawat isa. Nanayaan ko ang bawat puso na makikilala umawit sa ating banal ng Panginoon Jesus. Dahil wala siyang katulad, wala sino man ang anumang bagay na makakabay sa ating Panginoon Jesus. Sabi niya sa Jeremiah 26, wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan, walang kasing dakila ang iyong pangalan. Amen po. Wala kong kasing kapantay ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Siya pong makapangyarihan, dakila. Amen po. Kaya sa umaga nito po ay samahan niyo po kami sa pag-aawitan. Salamat po ng marami. Salamat sa umpisa pa lang hanggang matapos ang pananambahan namin sa iyo, Diyos. Samahan mo po kami.
patuloy ka namin niluluwalhati, O Diyos. Salamat po na marami sa iyo po ang kapurihan, kasalamat ang dakila sa pangalan ni Jesus. Amen. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. Yes, Lord Jesus. I worship you, Almighty God. There is none like you. 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 I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. 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 I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Hallelujah. Wala kang katulad ng Diyos. Hallelujah! Purihin mo natin ang ating buhay na Diyos sa umaga ito. Dahil ang kanilang biyaya ay higit at sapat upa. Amen! Kaya purihin mo natin ang ating buhay na Diyos. Ibigay mo natin ang ating buhay sa Kanya. Pangamba sa kawalan, papalang mo'y kahalilahan. Mag-alako sa banal, pagkalakalan.
in your sight, Panginoon. Wala kami katumbas na halaga, Panginoon. Kung sa iba, wala kami katumbas, Panginoon. Pero sa iyo, Lord, ay meron kami katumbas na walang halaga, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. At purihin, linisin mo pa ang aming mga puso at kaisipan. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa buong linggo na nagbigay sa amin ng katapanan na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan kailanman, Panginoon. Kaya ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino nag-join? Si Andre. Wala ko sila send. Amen. Sa pagpalang araw po sa bawat isa. Meron po bang nais magpatotoo para sa ating ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay? By the way, happy birthday, Sister Janelle. Si Pogs, birthday niya ngayon. Si Pogs, happy birthday. Later po, mamaya. Later na mamaya. Pwede po kayo pumunta din sa harapan ng birthday ni Pastora. By the way, highway. Mauna na ako kasi mahaba-haba yung sa akin. Bago po yung natin. Bago po yung announcement natin. Salamat po sa Panginoon na muli natin nakasama si Irene. Si Diyos nakasama natin ngayon. Salamat. Welcome. Alam namin sa susunod pa. Lagi namin kayo nakasama. Si Ami, thank you salamat sa Panginoon. Si Rita, salamat sa Panginoon. Si Lord, napakabuti ng Diyos. Nais ko po ipatotoo sa inyo yung ginawa ni Lord sa amin. Magpapasalamat din pala ako sa kaarawan ko. April 15, salamat sa Diyos na binigyan pa po niya ako ng panibagong buhay. Salamat. Nais ko magpasalamat din sa inyo lahat, sa inyong mga panalangin, sa tulong niyong pinansyal nung pumunta kami ni Maan sa China. Hirap po pala na pumunta ka sa isang lugar na wala kang kakilala, walang mag-guide sa'yo, napakahirap. Pero salamat na lang, nandyan ang Diyos at nandyan yung panalangin nyo, sinamahan kami ni Lord. Sa una pa lang, medyo napaparanoid ako. Sabi ko, sa isip ko, ayaw kong umalis, pero lahat gagawin ko para kay Maan. Tsaka susuportahan ko siya kasi din ang gusto niya, pumunta kami doon, pamit niya yung doktor na siya lang ang pwedeng gumagamot sa mga mata niya kasi mga ophthalmology dito sinasabi nila walang gamot para doon. Pero umaasa kami sa tulong ng ating Panginoon na magagamot si Maan doon. Noong una po, naparanoid ako, sabi ko, alam mo what if, ayoko ng hotel na mataas, what if, itang malin ba? Paranoid ko, tapos sabi ko, what if test magkaroon ng sunog. Alam niyo po ba, yung nabuk na room sa amin, hindi siya available nung time na pumunta kami doon. Tsaka wala daw po siyang bintana. So, nag-upgrade kami, nasa 4th floor, sa 4th floor na lang po kami, sa may harap siya ng daan. So, praise God po. At alam niyo rin po ba, paglabas mo pa lang sa room namin, fire exit na. Imagine niyo, yung mga minsan na kaya sa Panginoon, mga isip natin na meron na po siyang naka-prepare sa atin. So, ito na po, nung nag-meet namin yung doctor, si Dr. Wado. Marami po siyang napapagaling. Nung una binigyan niya kami ng hope, sabi niya 90% na magiging 180 degrees yung
paninimaan. So, in-expect namin, instant, within 10 days, magiging 180 degrees. So, doon po, lagi nung na-encounter si Lord, halos gabi-gabi, umiiyak ako. Kasi nung sabi niya, pagbalik mo ng hotel, makakita ka na ng difference. Pero 3 days na, wala pa rin po. Hanggang umabot kami ng 7 days, nagtanong po ako sa kanya, ano po ba talagang sitwasyon ng anak ko. Sabi po niya, bata pa siya magagamot pa siya. Pero alam niyo po ba, yung magagamot siya, sabi niya, nung pinaka-last day namin, pwede pa kayo mag-extend ng another 10 days. Yung gano'n. Yung 10 days pa lang po, halos bubog na yung siyanimaan, nangingitim na. Yung ulo niya talagang yun ang tumutok. Sabi ko, hindi na po namin kaya. Imagine 550,000 ang gamutan. Tapos sabi niya, meron siyang pinakita sa akin na spot na lang yung nakikita ng taga-Indonesia. Pero gumaling siya, naging 180 degrees. Sabi ko, ilang years po? Sabi mo ganun sa kanya. Sabi niya 2 years. So maraming session pa pong gagawin kay Maan bago po niya maabot yun. So, niyak talaga ako. Sabi ko, hindi namin kaya. Kasi masyadong, wala kami ganung pera na gagamitin. Sabi ko, hanggang nagtawaran kami, sabi ni Maan, huwag ka nang tumawad. Yung June, August, September, kung pwede kami bumalik ng China. Sabi niya, huwag ka nang tumawad. Kasi doktor lang naman yan. Sabi ko ni Maan. So praise God po. Baliktad ko, si Maan yung nagko-comfort sa akin. Siya yung nagbibigay ng pag-asa sa akin. Samantalang siya yung nasa sitwasyon na yun. Tapos, pag nag-pray kami, one time talagang pinaiyak niya ako. Yung prayer po niya, kasi dami nang umupusta. At nag-expect na pagbalik namin, magaling na siya, maging siya, sabi niya, pagbalik ko, mag-drive na ako, sabi niya gano'n. So, nag-expect din siya dun sa 10 days na yun, gagaling siya. Alam niyo po, pag siya yung nag-pray, yung prayer niya, napaka-selfless, sabi po niya. Oo, hindi niya kilala yung mga kasabayan niya doon, iba-ibang lahi. Sabi niya, Lord, pagalingin po sila. Yung galing yung prayer niya, sabay-sabay po kami gagaling. May namin po siya na ano to, yung parang Arabo siya. Sabi niya, have faith in God. Sabi niya, are you a Christian? Sabi niya kay Maan, oo, may ala-ala daw sila. Yung ala, yun yung ano nila. Pero sinisharean siya ni Maan. Tapos meron dun bata na Chinese din siya. Araw-araw na lang, niyayakap niya si Maan. Kung ipakita niya si Maan, siguro mga 7 years old, niyayakap niya. So, that's one time, siya po yung nag-lead ng prayer namin dalawa. Sabi niya, Lord, sabi niya, tugunin niyo po yung mga panalangin nila para sa akin. Bigyan niyo po sila ng pag-asa. Yung lahat ng nagmamahal sa akin, huwag niyo po silang bibiguin. Yun yung prayer niya. Hanggang umabot na kami ng 10 days. Sabi niya, hayaan mo, sabi niya, at least sinubukan natin. Siya yung napakalakas ng loob, samantalang siya yung dumadaan sa ganong sitwasyon. So, one time, nagtanong siya sa akin, sabi niya, sa side nung, kasi sa side daw ng papa niya, sabi niya, pakilaki ng ang kanal, di ka lang ka. Pero bakit ako, sabi niya. Daming mayayaman sa kanila, pero bakit ako, sabi niya. Pasok niya rin si R, nag-pray ako, tinanong ko rin si Lord. Dahil, hindi ko alam, Lord, kung paano ko sasagutin yung tanong ni Maan. Tapos ang sabi ng Lord, napakalaki nga ng angkan ng Limalanta, pero meron pang Maan na kasing lalim yung pananampalataya niya or nakakilala sa akin sa angkan ng Limalanta. Nakaisip ako, sabi ko nga, Lord, tanging si Maan, sa laki ng angkan ng Limalanta, tanging si Maan, ang merong ganong faith
na laging pinapalakas yung loob ko. Laging sinasabi niya sa akin na gagaling siya. So praise God, lalim po ng faith niya na gagaling siya. At naging ano po kami dun sa, at least meron po siyang pang-support ngayon, meron po siyang herbal medicine for 3 months. Ang halaga po nun is 150,000 po yung gamot na yun. Bali, ginawa na po siyang candies, jelly, mga ganun na lang yung tinitake niya. Ang mga herbal po sila. So, mabuti po ang Diyos sa kabila ng mga dami ng pinagdadaanan natin. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, ang pasasalamat ay hindi reward sa magagandang pangyayari. Ito ay desisyon na magtiwala sa Diyos kahit hindi pa maayos ang lahat. Kapag nagpapasalamat ka sa gitna ng hirap, sinasabi mo sa Lord na hindi ko man maintindihan, pero naniniwala akong may ginagawa ka. Andito po kami sa sitwasyon na ito. Naguguluhan po kami. Pero naniniwala po kami na merong gagawin si Lord kayo. Minsan, hindi agad nagbabago yung sitwasyon. Pero tayo po yung binabago niya. Ginagawa niya tayo mas matatag, mas magtiwala, at mas buo ang puso at doon mo makikita kahit hindi perfecto ang araw, may dahilan pa rin ang pasasalamat natin sa Panginoon. Though minsan hindi pa po natin nakikita like yung sabi nila, imposible. Pero naniniwala po tayo na ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami na alam namin may ginagawa si Lord sa buhay ni Maan at sa ating lahat po. Kung po tayo pipigil na magpasalamat, bagamat marami po tayong napapagdaanan. Inaalaw po ni Lord yan upang lalong lumago at lumalim yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen po. Maraming salamat po. Muli, pinapasalamatan po kayo, especially si Pastora, yung patuloy na yung lagi yung follow-up, yung prayer. Thank you po. Meron pa po bang gustong umiyak dito? Tumulo yung sipon. Amen po. Medyo po tayo, late po tayo. Sa announcement na lang po natin. So, sa Sunday po, dahil Mother's Day po yun, celebrate natin. Hapon po yung natin. Hapon po yung service natin. 5 p.m. 5 p.m. po sa Sunday. Tapos, pag-usapan pa po, habang mainit, baka may plano po na ilipat natin ang hapon, yung service natin. Starting on Sunday po. Okay lang po. Para yung beauty natin, andyan pa rin. So, meron pa. Yung tuloy pa rin po yung prayer meeting natin every Wednesday, at saka yung gawain natin kina Serena. Tinatawagan po si Sir Jen para sa ating tithes and offering. Muli po tayong bumuko para po sa aming tithes and offering. Lord, salamat po sa maraming paggabay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa panibagong araw, sa lahat ng mga biyaya na tatanggap namin sa araw-araw. Lagi niyo po kami ginagabayan sa mga hakbang namin, sa mga biyayang lakas, karunungan, at sa mga pinarananas niyo po sa amin na magkaroon po kami ng patience sa mga pagsubok na nararanasan namin. Lagi niyo po kami ingatan, lahat ng aming mga pamilya, lahat ng aming mga kapatid, lalong-lalo na po yung mga wala pa dito. Tugunin niyo po ang kanilang puso, buksan ang pusong espiritual. Alam namin, Lord, inumpisaan niyo na at tinapos niyo na po ang lahat para sa amin. Maraming salamat po na lagi niyo po tinutugon ang mga aming pangangailangan. Gayunman din po, Lord, dinadalangin namin ang aming pastora na lahat ng kanyang pangangailangan, Lord, ay ibinibigay niyo po. At ganoon din po ang aming panalangin at lahat ng aming dinggin sa aming buhay, Lord. Lagi niyo pong binibigyan at tinutugon.
inaabutan, Lord. Alam namin, Lord, lahat ng pinaranasan niyo sa amin. Lahat ng aming nararanasan sa buhay, binibigyan niyo po kami ng karunungan. At meron po kayong tinuturo para sa amin, Lord, kung paano po kami lalong mangingin sa inyo, Lord. Lalong lumapit, lalong magmahal, lalo susuko ang aming buhay. Kaya Lord, salamat po. Salamat po ng marami. Kaya Lord, nandito po kami sa aming tithes and offering, Lord. Dinadalangin po namin ang aming malikom na salapi. Ito po'y aming magamit lamang sa ikabubuti at ikalalago ng aming panambahan, Lord. Kaya Lord, salamat po. Sapat lamang po na ibigay namin sa inyo ang aming pagmamahal, Lord. Kaya dito po kami, Lord, upang magpasalamat magpuli sa pangalan ng Jesus ng aming pagpaligtas. Amen. Nandiyan si Dr. Wow, kasama natin si Aina. Hello, Aina. Mga all. Malapit na Alauna na. Hello. Amen. Hallelujah. Eh, free na tayo, no? Ang bilis ng panahon, ha? Thank you, Jesus. So, tuloy tayo. Diretso tayo sa ating pagbulayan sa umagang ito. Ang topic na pagbulayan natin, the doctrine of eternal security and how to have confidence in our salvation. Kung sa Kapampangan pa, Kapampangan. Nag-aalog pala. Ang doktrina ng walang hanggang kaligtasan at paano makaroon ng kumpiyansa sa ating kaligtasan. So, dalawang mahalagang bagay makikita natin dyan na kailangan bigyan ng linaw sa atin at hingin natin sa Panginoon sa umagang ito na mabuksan ang ating spiritual na umaga. Nalangin tayo. Not by might nor by power, but by thy Spirit in the mighty name of Jesus. Patuloy kaming lumalapit at sinusuko ang buhay namin sa Panginoon. Sa umaga nito, Lord, aming hinihingi ang iyong basbas, Panginoon, ng puso. Paulanan mo kami ng biyaya mo, Panginoon, buksan mo ang espiritu ng unawa ng bawat sa amin. Kumilos ka sa kalagitnaan at ang isip ng bawat isa, Panginoon, piti mo ang bawat salita mo. Nang sa ganun, Panginoon, masumpungan namin, Lord, sa sarili namin. Kayo ay pinupuri sinasamba namin sa katotohanan, sa espiritu, sa pagpaglay at napalaya namin na kami sa katotohanan ng bawat salita mo sa iyong kasulatan. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa iyong tagumpay at sa pagpapala mo sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus na siyang tunay na Kristo, at magsabi ng Amen. So muli mga kapatid, last Sunday, hopefully naging maliwanag na sa ating lahat kung ano ang pananampalataya na tanggap ng Diyos
Dahil ito ay matuwid, kaaya-aya, at nagbigay ng kasiyahan sa Kanya. At bago tayo magpatuloy para mabigyan karagdagang linaw na unawa ang tungkol na napagbulayan natin last week, ay nais ko muna kayo bigyan ng babala agad, no? Una, matinding pag-uusik sa mga disipulo ni Jesus. So, sa ganitong klaseng pananampalataya, dumaan ng matinding pag-uusik ang unang iglesia na tunay sila nagipag-isa na kay Kristo. At syempre, sa umaga din ito, yung pangalawa, bilang paghanda rin sa umagang ito, sabay-sabay tayo masiyahan karapat-dapat sa ulan, saluhan ang banal na communion. So maliwanag naman po sa bawat isa sa atin nandito sa iglesia nito, sa gabay ng banal na espiritu ay nakapokus tayo sa pagpapalago ng ating pananampalataya na tayo ay magkaisa, manindigan sa natapos na ni Jesus. Sapagkat alam natin, ito yung tunay na magandang balita sa Biblia, at ang katotohanan na ito ay nakasaad ayon sa kung ano ay sinulat sa Biblia lamang. Ang katwiran ng ating kabanalan at pagiging matuwid natanggap ng Diyos. Hindi ito mula sa sariling nating gawa, kundi ang yaman ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. At muli titingnan natin yung mga teksto makakatulong sa atin. Hindi ko na ito babasahin ng buo dahil hindi kakayanin ng oras natin kung babasahin pa natin ng buo ito. Pero i-summarize ko na lang yung sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9 na tayo ang pananampalataya natin, ang kaligtasan natin ay dahil lang sa kagandaang loob at sa pamagitan na nampalataya tayo. Naniniwala tayo na ito'y kaloob ng Diyos at hindi ito mula sa ating sarili. Or hindi ito bunga ng ating sariling gawa, kaya wala tayong maipagmalaki. So ang doktrina ng walang hanggang kaligtasan na ito ay ibig sabihin, iniligtas tayo hindi dahil sa mabuting gawa natin, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Maliwanag po ba yan? Yan ang sinasabi sa aklat ng Titus. At hindi lang yun. Ang ating tinatayuan pananampalataya, itinuring, dito rin ay yung biyaya ng Diyos, itinuring niya tayo matuwid. At pawang lahat dito, dahil tinubos lang tayo ni Kristo, at regalo ito sa atin. So maliwanag kung gayon, diyan sa mga teksto na makikita natin ang finished work ni Jesus, ang siyang power o kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, ang regalo na binigay ni Jesus sa ating mga nakipag-isa sa Kanya. At kung yan ay regalo or kagandang loob lang, sabi sa aklat ng Roma, chapter 11 verse 6, maliwanag na yan kung ganon. Hindi yun dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na yun masasabi sa kagandang loob. Pero alam po ba ninyo, sa kabila ng mga matibay na basa natin, katibayan, kasulatan, ang kaligtasan ay regalo. Ito po ang realidad. Nakakaranas o makakaranas pa rin tayo, nasabihan tayo, delikado ang ganitong doktrina. Bakit? Kasi magdudulot ito sa atin ng kapahamakan. At tiyak darating ang araw, uusigin tayo at sasabihin nila, kulto tayo. Lalo pa naman ang pastor ninyo, babae na maganda. So nakahanda ba kayo? Samahan ako kasama ang Panginoon, ipaglaban kung ano ang nakasulat sa Biblia? Amen. Hallelujah. So bilang mga pinili ng Diyos sa henerasyon na ito, ngayon ay pinili tayo ng Panginoon para tayo magpatuloy sa ministry. Sinimula ni Jesus noong nandito pa siya sa sanlibutan at ng kanyang mga disipulo. Bakit makakaranas tayo ng pag-usig? Kasi ang dating kasi ng ganitong klaseng paniwala, tila wala na tayong kailangan gawin. Wala tayong kailangan gawin pa kasi nga natapos na ni Jesus at dahil nga natapos na ni Jesus, kaya tiyak na ang ating kaligtasan. So, ito yung kadalasan dahilan. Meron tayong mababasa teksto na nagdulot ng pagkalito patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Una dito, ang sinabi ni
Apostol Pablo. Ano sinabi ni Apostol Pablo dyan? Sige, basa. 1, 2, 3. O diba? Anong isipin mo ngayon? Hindi ka maliligtas kung wala kang gawa. Yun yung pupasok sa isip mo. Napag-usapan na natin yan last week, pero binigyan ng linaw. Basahin nyo lang yung sinabi ni Apostol Pablo, yung kulay yellow lang. Pag sumikapan ninyo, maging ganap ang inyong kaligtasan. Kaya makikita natin yung dalawang verses pa lang yan. Marami pang verses na dulot ng kalituan tungkol sa ganap na kaligtasan. Kaya kung ito ay hindi may paliwanag na ayon sa kasulatan at gabay ng banal na espiritu na ilagay sa kabuluhan, na walang kabuluhan ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. At hindi naman lingid po sa atin yan. Sapagkat tayo rin man sa sarili natin nakaroon ng struggle patungkol dito. Tama po ba? Nag-struggle tayo dyan. Dumaan din tayo sa ganitong proseso dati kasi hindi naman natin lubos na unawaan ang halaga ng natapos ni Jesus. Hindi tayo 100% focus na focus doon. Kaya nga, ganito ang nangyari, hindi natin lubos ang ating galak sa natapos ni Jesus at halos hirap din tayo magkampante sa katotohanan na ito. Kasi lagi natin nakikita ang kakulangan sa atin. Dahil tayo din man sa sarili natin, alam natin, araw-araw ay nagkakamali. Sino dito hindi nagkakamali araw-araw? O sino dito nagkakamali araw-araw? O yun. So may nato tayo dyan, di ba? Kasi magkakasala, nagkakamali tayo sa isip at sa gawa. So dahil dito kadalasan napupuno tayo ng guilt, yung naramdaman natin hindi tayo karapat-dapat. Nahiya tayo sa Panginoon at pakiramdam natin. Sabi nga sa awit, karapat-dapat. Diba? Pero yung naramdaman natin, hindi tayo karapat-dapat. So, alam niyo po ba ang patutuo ni Pedro ay opener para sa atin? Pagkatapos kasi naghimala ang Panginoon, kundi wala silang nahuling isda. Tapos bigla silang may nahuli, diba? Isda. So, ang naging reaction ni Pedro, ganito siya. Basahin ko lang po na makita yun ni Simon Pedro, ibig sabihin nakita niya ang himala ginawa ni Jesus. Anong ginawa niya? Lumuhod siya sa harap ni Jesus. Hindi para sambahin siya. Kundi sinabihan pa niya, Panginoon, lumayo kayo sa akin, Panginoon. Bakit daw? Ano kanyang dahilan? Tingnan niyo kung anong ginagawa sa atin ng kasalanan na yan. Inalay na ng Diyos ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan, dahil tapos kasalanan din ang dahilan kung bakit gusto nating lumayo. Kaya alam niyo nung pumapatay sa atin, ang condemnation. Kinukundina natin ang ating sarili. Samantalang Panginoon sinasabi niya, pinatawad ko na kayo at kinalimutan ko na inyong kasalanan. Pero tayo yung, talagang grabe. Makikita niyo yan si Pedro dyan, mas focus siya sa kakulangan niya at hindi kung sino ang Panginoong Jesus. Kaya, instead ng pasalamat siya kay Jesus, ang ginawa niya, sa ginawang himala, iniling niya pa ang lumayo si Jesus sa kanya. Bakit? Kasi nga, nauna ang kanyang hiya at dahil alam niya sa sarili niya, punong-puno siya ng kasalanan, kaya pakiramdam niya, siya hindi karapat-dapat. Kaya sa umagang ito, kapatid, kung ikaw ay ganyan din ang iyong pananaw o paniwala sa relasyon mo sa ating Panginoong Yesus, itong mensahe ng Panginoon sa iyo ngayon. Ang sabi niya Jesus sa atin, okay? Hindi siya dumating para tawagin ang kung inisip mo ikaw ay grabe ka, matuwid ka, katulad nung sinabi ng lahat na sunod na daw niya sa bandang huli nung sinabi ni Jesus sa kanya, ay ipamigay mo yan lahat. Nalungkot siya at umayaw siya sa Panginoon. Amen? Kaya wala tayong pwede magmalaki. Sabi niya, dumating siya upang tawagin ang mga makasalanan.
So alam niyo po ba anong tawag ni Apostol Pablo sa iglesia na may ganitong pananampalataya? Na hindi sapat ang natapos ni Jesus upang maituring ganap na kaligtasan. Ang tawag niya dyan ay kahangalan na pananampalataya. Yan ang sinabi niya sa Galatia chapter 3 verse 3. Sobrang sabi niya, napakahangal niya, nagsimula kayo sa Espiritu. Tapos ngayon, nandyan na yung Espiritu sa inyo. Sa madaling salita, bidang-bida kayo, sinisip nyo, kayang-kaya nyo lampasan ng sanlibutan. Diba? Ano yung kabuluhan ng inalay pa niya kanyang buhay? Kasi regalo na nga lang ang kaligtasan, bumalik pa sila sa kautusan, sa paniwala, sa pagtupad doon, maging ganap ang kanilang kaligtasan. In short, na ilagay nila sa walang kabuluhan ang ginawa ni Jesus. Simple, ganito lang. Kung ang kautusan rin ang dahilan ng ating kaligtasan, bakit pa inalay ni Jesus ang kanyang sarili? Ito po yung katotohanan. Ayon sa kautusan niya na, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng, ano sabi dyan? Dugo. Hindi sinabi dyan, sa pamamagitan tinupad mo ang 10 utos. Sa pamamagitan hindi ka na nakakasala. Ang sinabi dyan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-alay ng dugo ay ano daw? Hallelujah. Diba, hinahanda tayo ni Lord para sa ating banal na communion. Kailangan puno tayo ng pasasalamat. I-celebrate yan. So makikita natin, kung di siya naging kordero ng Diyos para linisin tayo sa ating mga kasalanan, walang selebrasyon ngayong umaga. Paano pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin nung tayo'y makasalanan pa? Si Kristo inalay ang buhay niya para sa atin. Sa madaling salita, iniligtas niya tayo. Hindi sa ating kabutihan, kundi dahil siya ay mabuti. At nakita niya, tayo niligtas niya sa pamagitan ng Espiritu. Sabi nga ulit, binabasa natin yung aklat ng Tito chapter 3 verse 5. Kasi nakita ng Panginoon, hindi natin kaya tuparin ang kautusan at imposible natin ito matutupad. Sabi nga sa aklat ng Santiago, chapter 2, verse 10, ang lumalabag sa isang utos, kay yung 10 utos, nakuha mo yung 9, pero meron kang isa hindi nasunod, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Amen? Pagdating sa kabanalan, pagsunod sa Diyos, hindi pa pwede 99. Kailangan 100%. Kaya? Kaya tumupad? Amen. Talaga? Kaya? Hindi natin kaya. Hindi natin kaya kung wala, hindi inalay ng Panginoon ang kanyang buhay. Amen? Kaya mula sa langit, sabi nga, sa aklat ng Awit, chapter 14, verse 2-3, nagmasis Yahweh mula sa itaas, sang katauring kanyang sinisiyasat. Tinignan ngayon isa-isa sa inyo dito. At anong nakita niya? Tingnan niya. Ano tinitingnan niya? Kung may tao marunong pa, nasa kanyang gumalang at ninakita ba siya? Anong nakita niya? Sila lahat ay naligaw ng landas at naging masama. No, lahat, diba? Ibig sabihin, kasama tayo doon. Amen? Walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man. Wala nga! Ala! Wapin! Wapin! Kaya nung ginawa ng Panginoon, ginawa niya ba ulit? Pakatapos niya ng ngako na hindi na niya muling yung baha, hindi na mangyayari yung buong mundo. May nangyayari pa rin baha, pero hindi na yung buong mundo. Patik-patik na lang. Dahil sa flood control nangyari sa Pilipinas. Di ba? So hindi yan ang ginawa niya. Ang ginawa niya, nagkatawang tao siya, dumating siya para ano? Naparito siya. Sabi sa... sorry.
Sabi sa, at wala yung verse, sorry ha, hindi na ilagay yung verse. Sa Matthew 5:17. Si Jesus ang nagsabi nito. Sa Mateo 5:17 yan ha. Huwag niyang isipin na parito ako upang sirain ang utusan ng mga propeta. Parito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ito. So ibig sabihin, kasi nakita ko, wala, impyerno kayo lahat. Walang pwedeng tumutupad. Kaya ako na lang bababa, magsakripisyo hanggang kamatayan para magtupad ang hindi nyo kayang tuparin. Amen? Anong masasabi natin dito? Wala bang palagpagbara kay Lord dyan? Diba? Hindi ba dapat nagagalak tayo dito sa katotohanan na ito? Hindi natin, ang bagay hindi natin kayang gawin ay ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen? Kaya bigyan natin ng linaw ang sinabi ni Apostol Pablo, yung pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. So, kasi pag titingnan natin dyan, no, para maging ganap daw ang ating kaligtasan, kailangan araw-araw pagsikapan natin na wala tayong gagawin kasalanan. Pag ganyan mo siya basahin, dapat mabubuhay lang tayo sa kabanalan. Pag ganito ang katiyakan ng kaligtasan, wala tayo lahat, hindi tayo maliligtas. Kaya mag-isip, isa, dalawa, tatlo, mag-isip, isa, dalawa, tatlo. Sino nagsabi niyan sa iglesia ng Pilipos? Si Apostol Pablo ang nagsabi niyan. Pero si Apostol Pablo rin, mula pa kanina binabasa natin ang sinasabi niya, ang kaligtasan ay regalo. Tama po ba? Yeah. So saan yun? Mag-isip tayo. Siya ang nagsabi, regalo, tapos ngayon meron siyang papagawa. Tama po ba? Ito po yung nangyayari sa sitwasyon na ito. Ito po yung katotohanan. Pagbabasahin natin yung aklat ng pangalawang Korinto chapter 4 verse 4, ang target ng diablo sa atin ang isip. Sa pamamagitan na baguhin niya ang kahulugan ng kasulatan. Iba ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, iba naman ang iparating sa atin. Kaya ayon dyan sinasabi sa pangalawang Korinto chapter 4 verse 4, binugulang ng Diyos ng sanlibutan, si Satanas ang ibig sabihin. Kasi yan na lang ang kaya niyang gawin. Gamitin niya ang tagapaghayag. Nakikita niya na hindi nagpapasakop sa pagturo ng banal na Espiritu. At baguhin niya ang kahulugan ng nakasulat na sinasabi ng Apostol Pablo dyan para hindi maluwalhati, hindi maintindihan ang magandang balita at hindi maitaas ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nakuha nyo? Yun? Yun yung ibig niyang sabihin pag sumikapan niya maging ganap. So, saan ba si Apostol Pablo noong time na sinabi niya yun? Para maintindihan natin bakit sinabi niya, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan. Nakakulong siya sa piitan. At sinabi niya yan, ibig sabihin, sinulat niya yan sa mga kapatiran niya sa iglesia ng Pilipos or Pilipay. Kaya ang sulat na yan, hindi niya tinutukoy tungkol sa sundin nilang kautusan. Ang sinasabi niya dyan, maging matatag kayo sa pagsunod sa regalo ng kaligtasan. Pagsumikapan ninyo, maging masunurin at maging matatag sa ebanghelyo na ituro ko na sa inyo. Kasi makasama sila eh. Yan ang dahilan kung bakit siya nakulong. Dumaan siya ng pagsubok at dahil sa sobra niyang pagpapahayag, ipinapahayag niya na ipinagmamalaki niya na si Jesus yung Kristo at yan ang dahilan ng kanyang pagkakulong. Kaya sinasabi niya, ang pinapaabot niya sa kanila na kahit anuman ang mangyari, hindi niyo dapat talikuran ang magandang balita sa natapos ni Jesus. Kundi pagsumikapan niyo maging ganap ang inyong kaligtasan. Amen? Amen? At huwag kayong matakot, ihayag na si Jesus ang Kristo nang may paggalang sa natapos niya at pag-ibig ng Diyos. Bakit?
sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ang ibig niyang sabihin, para mas madali natin maunawaan, bigyan niyo naman halaga ang ginawa niyang sakripisyo. Sapagkat ang kanyang sakripisyo ang naging dahilan kung bakit ngayon nasa atin na ang banal na Espiritu. Amen? Kung meron kayo nakikita sa tabi niyo parang gusto nang matulog, tanungin niyo na kung anong oras gisingin. Hindi ba yan mismo ang sinasabi ng propesya Ezekiel? Bukod sa na-born again tayo dahil meron tayong bagong puso at bagong spirito, at ibinigay niya sa atin ang banal na spirito. Amen? At para sa ano gayon? Para mag-ingat tayo sumunod sa utos at mga tuntunin. Ibig sabihin, kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila, huwag niyong bitawan ang pananampalataya niyo dyan sa natapos ni Jesus. Kahit anong gagawin sa inyo. Kasi yan yung sekreto kung bakit andyan ang Holy Spirit sa inyo. At ang Holy Spirit ang mag-iingat sa inyo para matutupad niyo ang gawa. Masunod ang kautusan. Amen? Nakukuha po ba natin yan? At hindi man tuloy-tuloy dito yung kautusan kasi hindi talaga natin kaya. Pero yung napag-usapan natin last week, mananampalataya at ang iyong gawa, ang tiwala, iyon ang patutuo kanina ni Sister Marian. Kaya agree ako, magaling na simaan. Amen? Amen. So gawain ng banal na Espiritu, dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, kumikilos ang banal na Espiritu. Ito po yung ginagawa ng biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos na ibigay na ang kaligtasan, at ito rin po yung nagturo sa atin. Ibig sabihin, sa biyaya ng Diyos din tayo ay tumatalikod tayo sa kasamaan, mga makamundong pagnanasa, kaya na natin mamuhay sa mundo ito na maayos, matuwid at maka-Diyos. Sa totoo lang mga kapit, no? So, yung strategy natin pagtuturo, na gawin natin sa tao, parang 100% yung kailangan, sundin ang kautusan, 100% kailangan mabubuhay sa kabanalan. Hindi naman natin kaya sumunod. At huwag po tayo sinungaling. Kapag sinabi ng inyong pastor, tumatayo dito, sinasabi niya sa inyo na hindi na siya nagkakamali, sinungaling siya. Amen? Simple nagdadrive ka lang, naunahan ka lang, kamuntik ka na lang kung ano na sinasabi mo. Diba? Kaya huwag po tayo magmalaki, nagkakamali, nagkakasala tayo. Sa mata ng Diyos, walang maliit, walang malaki, walay pulang puti, kulay yellow, kulay blue, kung anumang kulay, pagkasalanan, ay kasalanan. Kaya ganito pinagalitan ng ating Panginoon sa mga tagapagturo ng kautusan. Pinatutupad nila sa inyo, gusto nila sundin nyo talaga ang utusan, pero sila mismo ay hindi sila sumusunod sa mga ito. Pag nakompleto nyo, basahin niya yung mga tagapagturo ng kautusan, ang hilig-hilig magturo, utusan nila yung kanilang mga miyembro sumunod, pero sila din man, hindi naman nila kaya sumunod. So ang ginagawa nila, hindi na nga sila nakatulong, makapasok pa yung mga tao sa kaharian ng Diyos, sila pa ang dahilan kung bakit ang mga tao hindi nakakapasok sa katotohanan. Amen? So ngayon, para maging maliwanag naman sa atin, mayroon pa tayo ng minuto, pag-usapan naman natin, wala na ba tayong gagawin? Siguro yan ang katotohanan yung napasok sa puso mo. Wala na ba tayong gagawin kasi natapos na ni Jesus at dahil ang Espiritu na rin ang kikilos sa atin. So anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin nito, okay lang magpatuloy tayo sa kasalanan kasi total, itas na rin tayo. Bahala na si Lord lahat! Kaya dito karamihan ay nalilito. Okay? Kaya hindi natin na-enjoy ang relationship na meron tayo sa Panginoon. Araw-araw, serve tayo, nagkamali ka ng konti, hindi mo na kaya. So hindi ito ibig sabihin, itinuturo sa atin ni Lord na mag-takes advantage natin. Pag ganitong pagtuturo, pastor,
okay na lang sa amin magkasala, totalitas naman kami. Hindi. Kung talagang si Kristo na sa atin na, naniniwala ako, gaya ng pangako niya, siyang magtuturo sa ating talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Para ano daw, mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Amen? So, kaya ipinaliwanag sa atin ni Apostol Pablo, kung tayo ay litong-lito, paano napastora yung gawa? Kaya pinaliwanag sa atin ni Apostol Pablo din tungkol doon sa sinabi niya, patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Kaya muli, mahalaga maunawa natin sa kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Kaya ganito ipinaliwanag ni Santiago sa atin. Sabi niya, paano daw naging matuwid si Abraham? Napag-usapan natin yan last week, di ba? Hindi ba ang ating ama si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang gawa? Ano ba yung ginawa niya? Anong ginawa ni Abraham? Hinandog niya sa dambana ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Hindi mo pwede gawin yan kung wala kang pananampalataya. Nakuha natin yung pinagduro sa atin ni Lord. Kung talagang tayo ay may pananampalataya sa Diyos, sigurado tatahakin natin ang mundong ito, buhay, ang inspirasyon natin, ang ginawa ng Panginoon para sa atin, ang gagawin pa ng Panginoon para sa atin. Kaya, na-explain niya, dito natin makikita ang kalakip ng pananampalataya at may gawa. Paano naging ganap ang pananampalataya na may gawa? So, pinaliwanag ni Santiago dito na makikita natin ang kahulugan ng pananampalataya dahil nagawa or nakayanan ni Abraham ialay ang anak niya si Isaac, kaya siya ituring matuwid. Pinapakita dito sa atin kasi nakayanan ni Abraham bitawan ang bagay na mahalaga sa kanya. Pinili niya ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? At sabi ko nga, napag-usapan natin last Sunday, buo ang tiwala ni Abraham sa Diyos dahil meron siyang tamang pananaw o perception sa Diyos. Hindi niya binigay lang kaagad ang anak niya. Hindi siya 100% gusto niya na ialay. Meron siyang tamang pagkakilala, pananaw sa Diyos. Naniniwala siya. Kaya ng Diyos buhayin ang patay. Naniniwala siya sa pangako ng Diyos na mula kay Isaac ang maging lahi ni Abraham. Amen. Kaya nga, binigyan nito nilinaw din ni Apostol Pablo, hindi lang si Santiago, nagbigay din ng linaw si Apostol Pablo para once and for all sa araw na ito, maunawaan natin kung ano ang ibig nilang sabihin pananampalataya na walang gawa ay patay, at anong ibig sabihin pagsikapan natin na maging ganap ang ating kaligtasan. So mababasa din natin yan sa Aklat ng Roma, chapter 4, verse 13. Pinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi. Kasama tayo dyan, ha? Aminado po ba kayo? Lahi kayo kay Abraham? Amen. Kasi yung nagipag-isa na kay Kristo, sila po ay lahi na ni Abraham. Ang Panginoon ito ay binigay ng Diyos kay Abraham dahil sa, ano daw? Hindi dahil sa, ano sabi dyan? Dahil ba sa pagsunod niya sa kautusan? Hindi. Ang pangako ito binigay ng Diyos kay Abraham hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil itinuring siya ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Meron siyang tamang pananampalataya sa Diyos. Meron siyang tiwala sa Diyos. At ito ang katotohanan, mga kapatid. Sa verse 14, mababasa natin, kung ang pangako ay pinagkalob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, ano mangyayari dito? Maging walang saysay ang ating pananampalataya. Sabi dyan, walang saysay ang pananampalataya ng tao. Kasi bakit? Wala naman tayong kakayahan tumarin ang utos, di ba? At wala na rin kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang pangako niyang mansyon,
ang pangako niyang buhay na walang hanggan. Buti nga lang, hindi na nga ako si Lord na magkaasawa pa ako, alam ko din. Kaya hindi ko na inaano yun. Ang pangako ng Diyos sa akin, tatapusin niya ang naumpisahan niya sa akin. Kasi kung sa pamamagitan ng kautusan, hindi mangyayari ito sa buhay natin, mga kapatid. Ang lahat, kung ang kaligtasan ay nakasalalay pa rin sa ating gawa, naging walang kabuluhan ang ginawa ng ating Panginoon Yesus para sa atin. Kaya sa buwanang ito, ng ating banal na hapunan, alalahanin natin ang katotohanan kung sino tayo kay Kristo dahil sa natapos nga sa atin. Amen? Handa po ba tayo? Naintindihan po ba natin na ang pananampalataya na gawa ang kalakip nun ang ating tiwala sa Kanya? Kasi walang kabuluhan ang iyong pananampalataya kung hindi ka naman 100% nagtitiwala sa Diyos. Amen? At malinaw na rin sa atin ang sinabi ni Apostol Pablo, pag sumikapan natin, tumayo tayo dito, manindigan tayo sa pananampalataya sa natapos ng Yesus para sa atin. Amen? Kaya tumayo po tayo, ideklara po natin kung sino tayo ngayon kay Kristo dahil sa natapos niya para sa atin. Amen? At bago natin ideklara, pwede ba natin i-distribute na rin? Kasi kasunod nito, i-ano na natin yung ating sige, pag na-distribute na yan, sabay-sabay tayo. Kasi dito natin i-declara kung sino tayo kay Kristo, bakit tayo nagse-celebrate ng banal na komunyon or tanghalian? Hindi naman pinahapunan. Tanghalihan. Naunawa na ba natin yan? Meron pa ba yung mga question? Pag meron kayong mga question, magtanong kayo kay Tulpo. Wala yung malaking kasi. Wala yung malaking Yung mga kasama natin sa live, pwede po kayo mag-join. Pwede kayo kumuha ng kung anong inumin, meron kayo dyan, ng pagkain, meron kayo dyan. Kasi ito po ay simbolo lamang. Gaya ng lagi ko sinasabi sa inyo, tuwing tayo ay kumakain, almusal man, tanghalian, kagabihan, do all things for the glory of God. Tuwing kakain tayo, alalahin natin yung katawan niya na balubay para sa ating kagalingan. Di ba? So kahit kakain ka ng baboy, alam mong bawal sa'yo, pero kapag yun inalay mo sa Panginoon, nakakaroon siya, encourage na naman yung mga ibang kumain ng baboy ito. Ibig sabihin, kapag in-offer mo na sa Panginoon, nagiging gamot siya. Nakukuha ba natin yun? Saya-saya. Okay, so ikiklara muna natin yung katotohanan kung sino tayo kay Kristo. Bakit tayo karapan-dapan sa komunyon na ito? Grabe, palagpakan nga natin si Lord. Well, hindi nila kaya, Lord. May hawag na silang inumin at may hawag na silang bilangsan. So, 1, 2, 3. I am fearfully and wonderfully made, and God's works are so wonderful in me. I am a new creation in Christ. All things that passed away. God's grace is sufficient for me, and His strength is perfected in my weakness. Totoo? Amen. I'm strong and courageous, and God is with me wherever I may go. Naranasan? God has
love to prosper me, not to harm me, but to give me hope and a future. Amen. I am redeemed and forgiven by His blood. I am forever grateful to God's mercy. God is my rock and my salvation. The Lord is before me. I will never be shaken. I am more than conqueror in Christ Jesus. Hallelujah. I am an overcomer. Everything is possible in my life by His power. God will surely supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Why? Because I am a child of God. And I have the authority and power to trample on serpents, scorpions, and all the powers of the enemy. No weapon formed against me shall prosper, and any tongue that accuses me will be condemned. I stand on this promise as a servant of the Lord, and my righteousness is from Him. I will abide my faith in the finished work of Christ. In Christ Jesus' name. Amen. Handa po natin ang ating sarili. Tayo po ay dadako sa ganyan ang sound. Dadako po tayo sa banal na hapunan kung saan tandaan po lagi natin ang tinapay ay ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus na malupay. Alalahanin po natin ang ginawa niya para sa atin. Amen? Hallelujah. Itaas po natin ang tinapay. Dumampot din siya ng tinapay at matapos pasalamat sa Diyos at kanyang pinagati-atiyon at ibigay sa kanila. Sabi niya, itong katawan, aking katawan na hinandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Panginoon, aming inaalala at pinagsalamatan ka. Ito ay simbolo ng iyong katawan na malubay para sa aming kagalingan. Kakainin namin ito bilang alaala. Bayad na kahit anong sakit meron ang bawat isa para sa aming kagalingan. Kainin po natin sabay-sabay ito na may pasasalamat. Ang inumin na ito, alaala. Nung dumangkot si Jesus ng kopa pagkatapos magkapunan sinabi, sabi niya, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos, pinagtibay ng aking dugo, simbolo ng kanyang dugo. Ang aking dugo ay magbubuhos alang-alang sa inyo. Alalahanin po natin, bago lumabas ang dugo sa kanyang katawan, naghirap siya, nagdusa siya. At bago natin itong inumin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Iinumin po namin ito bilang alaala na kami ay tinanggap mo, tinatawad mo ng dahil sa banal mong dugo at kinalimutan mo na ang aming kasalanan. Kaya iinumin namin ito na may pasasalamat sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Church, worshiper, please. Habang umakyat yung mga worshiper at hinahanda yung worship song din natin. Mga kapatid, manatili po kayo nakatayo. Pasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Na idineklara sa atin ang Panginoon sa araw na ito ang doktrina na walang hanggang kaligtasan at paano tayo makaroon ng kumpiyansa sa ating kaligtasan. At dahil ginawa niya ang lahat para sa atin. Kaya muli palakpakan natin ang Panginoon.
Patuloy tayo. Sambahin at purihin natin siya. Patuloy po natin sambahin ang Panginoon. Sa hirap po ng marami po tayong pinagdadaanan ngayon. Ngunit kapag nasa presensya po tayo ng Panginoon, lahat po ay mapapagaan. Meaning po, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan at ang gusto natin na laging nasa presensya ng Panginoon. Sabi niya sa mga awits 27:4, "Kaya ay isang bagay lang aking hiniling, isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan, at doon humingi sa Kanya ng patnubay." Amin po. Hallelujah. And I look into your holiness, and I gaze into your loveliness, and all things that surround become shadows in the light of you.
Yes, O Lord, we worship you, O God. Panginoon, Ikaw ang dahilan, O Diyos, kung bakit kami ngayon ay nandirito, O Lord, upang purihin ka, Panginoon, at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga salita mo, Panginoon. Salamat sa buhay mo na iyong binigay, Panginoon. Ang katawan mo na nasugatan, Panginoon, para sa aming kagalingan, O Diyos. Ang dugo na binuhos mo, Lord, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi sasapat ang salita, O Diyos, upang pasalamatan ka, Panginoon, sa ginawa mo sa aming mga buhay, O Diyos. Kung paano mo kami tinayo, Panginoon, kung paano mo kami pinatawan, O Diyos, at kung paano mo kami binigyan ng pag-asa, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Tunay ka, O Lord, na napakabuti mo, Panginoon. You are so lovely, O God. You are so wonderful, O Lord. You are holy, O God. And when we look into your holiness, O God, we know, Lord, that you love us, O God. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, O God, na ang mga anak mo na nandito ngayon, O Lord, ay pinagpala mo ng iyong presensya, Panginoon. Lord, sa araw na ito, O God, tatanggapin namin ang presensya mo, O God. Ang presensya ng pagpapala na nagagaling lamang sa iyo, Lord. Ang pagpapala ng kagalingan sa aming mga karamdaman, O Diyos. Sa oras na ito, Lord, kami pinagaling mo na, Lord. By your stripe, O Lord Jesus, we are healed, O God. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Panginoon, kung ano mo nakikita mo sa aming mga puso, Lord, ay aming inaalay sa iyo, Panginoon. Only you, O Lord, can know what's in our hearts, Panginoon. Kung ano ang nasa loob, sa pinakaibuturan ng aming mga puso, Panginoon. Tanging ikaw ang nakakaalam, O Diyos. Kaya, Panginoon, siya sa atin ito, Panginoon. At pumasok ka, Panginoon, sa aming mga puso, Lord. Hallelujah, O Jesus. Tanggapin ka namin, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming buhay, O Diyos. Na ikaw ang aming tagapagligtas. Na ikaw ang aming Diyos na buhay. Buhay kailan pa man, Panginoon. O, salamat, O Lord. Salamat, O Diyos. Panginoon, right now, God, we declare, O Lord, your goodness upon your people, O God. Lord, we receive, O God, your goodness, your favor, your mercies, O Lord. Let your face so shine upon your people. Be gracious to us, O Lord. Let your countenance be upon us, O God. Keep us in your presence, O Lord, and bless us, O God. Oh, hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Salamat po, Diyos, at patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. At oh God, dali mo po kami sa susunod na linggo dito, Panginoon, na may kagalakan, na may kasiyaan, may katatagan, Panginoon. At ang pagmamahal na aming ibibigay sa iyo, Panginoon, ng buong puso, Panginoon, at buong kaluluwa, O Diyos. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy kaming magpupuri sa iyo, God. Yes, Lord, we worship you, God. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Yes, Lord, we worship you, O God. Let us worship
Spirit be with us all. In Christ Jesus' name, amen. Go in peace and shout to the world, Jesus is the Christ and Lord. Birthday ba? Happy birthday to you. Miss you. Happy birthday. Love it.